Alright mga kapatid, God bless po sa inyong lahat at naway nasa mabuti po ang kalagayan at Happy New Year po sa inyong lahat. Buong puso po ako nagpapasalamat. Bagamat hindi kaya yung subscription, okay lang po sa akin yun. Kahit yung like lang, masaya na po ako at buong puso na po nagpapasalamat. Nawa sa darating na 2026, kung paano tayo iningatan, nawa, ingatan ulit tayo sa darating na 2026. At God bless po sa inyo lahat. Nawa, maraming biyaya po ang matanggap po natin sa bawat isa atin. At sa bawat pamilya natin, ligtas sa mabibigat na karamdaman. Thank you. Bigyan lang natin ng opinion at reaction yung inilabas ng bilyonaryo. Courtesy po, bilyonaryo, peram lang po. Sana wag po kayo magalit. Paggamit lang, pakuan lang po. Courtesy naman po sa inyo. Sa inyo naman po itong video. Bari pagkakuan lang. Nagustuhan ko lang talaga yung part na to. Sana wag kayong magalit po. Okay po, pairam lang po ito. Papanood lang natin mga kapatid yung ginawa nila ng bilyonaryo. Big web, diba? Yung tungkol sa mga kapatid, bigyan natin opinion. Yung tungkol sa umabot sa palasyo. Yung hindi man natin sabihin insertion or line item man yan. Basta importante, mayroong budget ang isang first lady na wala namang katungkulan sa ating bayan. May nakalaan na budget na 100 billion. Kung ito yung totoo po, kami po yung nagtatanong lang po, ito yung news ng billion na umabot sa kanila na mayroon line item na 100 billion, di ba? At ang matindi pa, sa Isabela, ang naging kwento yan ay si Congressman D na kasalukuyan, speaker po ng House. Bakit doon? May tanong po tayo, bakit doon yung project na yan? Bakit hindi rito sa part dito sa atin sa Maynila o sa lugar kung saan nasaan yung First Lady? Bakit? Baka nga makita ka agad. Nawala naman pala, di ba? Kaya nagtatanong lang po kami. Opo. Bakit doon sa Isabela yung project na yan na nakalaan kay First Lady? Kung light item man yan o insertion. Pero ang pinalalabas lang dito, napatunayan natin mga kapatid na talagang totoo yung nilabas ni Congressman Alejandro Legarda Libiste regarding do sa part na yon. Yung mga record na nilabas niya, di ba? Bagamat walang kuno, pero may nakalagay doon kompleto. Pero hinahanap, dinibang po yan mga kapatid ng ating Jose Castro, di ba? Na wala daw authenticity, di ba? Sa part na yun. Pero may bawi naman ang ating Congressman Leandro na ito'y alam ng DPWH Secretary Vince Dizon. Siya pa nga daw ang nag-utos na ibigay sa kanya kay Congressman Libiste yung part na yun para for transparency. Di ba? Ibig sabihin, hindi na kailangan kung authenticity ang pag-uusapan kasi alam din naman sa part na yun. Pero mahalaga rin naman yung authenticity sa part, di ba? Ganun lang naman yun. Kapag nasusukol, may mga bali. Alam naman natin noon pa Pag nasukol, EI. Pag nasukol, authenticity. Ganun lang naman. Para ma-divert lang sa part na yon. Pero sa part sa akin, hindi naman not necessary na po sa akin yung authenticity. Sa akin lang, opinion ko lang po sa sarili opinion ko lang. Not necessary na po authenticity. Bakit? I-matching mo lang doon. Yung part na inilabas ni Congressman Liano Libiste, i-match mo po doon. Kung nagsimula man sa BICAM yan o sa NEP. Pagdating sa NEP, di ba, mayroon na yan kung record man yan o ano. Pagdating lalo sa GAA kasi pipirmahan na po yan. Pero lumusot yan sa GAA na sigurado ko Doon sa part na yan, sa BICAM. Kumbaga sa BICAM, doon sa budget na ibinigay ng kuan, hindi talaga lulusot pa doon. Di ba? Pagdating sa nadadagdag, hanggang sa dumating sa GAA, nandun na nailusot yan. Kaya mabubulaga na lang sila base doon sa mga dokumento na lumabas na yan. Kaya nga lang, yun nga lang kinukuhan ko. Kung kailangan mo ng authenticity, sa akin hindi na totally. Bakit? Kunin mo lang yung record o yung inilabas na dokumento ng Leandro Libiste, Congressman, at i-match mo doon sa NEP hanggang sa GAA. Pag lumitaw yun doon, boom. Diba? Ganun lang naman. Ito ba'y, kasi na-release na po ito, yung budget. 2025 budget po ito, GAA, fiscal year. Diba? O, nandun yan, total na yan. Di matching yan doon. Dapat, ang gagawin ng debunk, ng Jose Castro, ito lang opinion ko lang po Kung nilabas man ni Congressman Libiste yung part na yon at gusto niyang i-debunk ng palasyo yan, dapat naglalabas din sila ng dokumento doon na nagmumula sa GAA. Ipakita nila yung sa GAA. O ito, wala dito yan Yun ang mabisang debunk. Bakit? Kasi kung wala nga sa GAA yung sinasabi ni Congressman Leandro Libiste at hindi lumitaw
ay yung sinasabi ni Leon Ribis, yung mga dokumento, hindi lumitaw sa GAA. Diba? Yun yung debunk. Kaso nga, kung yung nilabas ni Leon Ribiste ay nakapaloob talaga sa GAA at nandoon, yung tinatawag yung line item ni First Lady at yung mga budget na nagmula doon na isinabi niya kay Sandro Marcos, yung 12.56 doon sa NEP at saka sa GAA 13.911 billion, wala nang authenticity yan. Kasi match naman tama naman lilitaw at lilitaw sa GAA yun. Bakit? Iyon ay pinirmahan ng Pangulo. Hindi pwedeng mawala yun doon. Nasa GAA yan. Ibig sabihin, mga kapatid, di ba? Sabi niya, binasa niya yung more than 4,000 pahina ng GAA. Di ba? Meaning, mga kapatid, alam niya yung napunta kay Sandro Marcos. Anong napunta kay Sandro Marcos? 12.556 billion sa NEP. Pagdating sa GAA, 13.911 billion. Meaning, alam niya yon kasi pinirmahan niya. Sabi niya, binasa niya O ba't lumusot yan? At isa pa, kung lumusot man yan at totoong, sige, napunta si Sandro Marcos sa part na yan, nasaan yung proyekto? Ba't hindi sila magpakita ng resibo? Ito yung proyekto ko, ito yung mga ginawa. Buo ba? Yung flood control o wasak-wasak? O sira-sira? Di ba? Mahinang kalidad. Pakita niya yung proyekto na ito napunta, kaya ito. Pero pinakikita natin dito, kasi nilalabas nila, bakit daw si Romualdez, dati number 1, hindi totoo naman almost kan lang naman si Romualdez 9 billion something di ba? Kaya number 2 lang talaga, number 1 talaga si Sandro Marcos, kasi 13.911 billion. Kaya ganun dapat ang debunk. Maglabas ka ng dokumento na nagmumula sa GAA na permado na-release na yung budget na yan. Doon mo i-debunk yung nilabas ni Congressman Leon Ribiste na ito wala po dito sa GAA. Wala sa NEP, wala sa GAA. Ibig sabihin, hindi siya authorized, hindi siya hearsay lang, di ba? Doon tayo. Tapos ang kaso, ba't hindi nyo ilabas yung record ng GAA? Kung talagang itong sinabi ni Congressman Leandro, hearsay, maglabas kayo sa GAA. Ganun lang kasimple. Yun lang naman ang point ko doon. Kaya sa akin, natisasabi sa akin yung authenticity. Bagamat mahalaga yung sa part na yun, sa akin hindi na. Bilang mamamayang Pilipino, nandun na Kumbaga, nilabas na ng isang congressman, hindi maglalabas yan na alam niyang masisira ang pangalan niya. Kontrahin mo, paglabas ka ng record na nagmumula sa NEP at saka sa GAA. Pag wala doon, yun, boom. Ibig sabihin, hearsay lang si Congressman Ribiste. Paano ko nandoon? Boom, di ba? Talagang, nagtatanong lang po panood natin yung nilabas ng bilyonaryo. Ito, nagmula sa budget o sinasabi ng line item, hindi daw insertion, line item. Bakit sa Isabela? Kay Congressman D, na dati, ngayon ay Speaker of the House. Ba't doon isinagawa yung proyekto? Bakit mayroon ka, First Lady? Wala kang panunungkulan sa bayan. Ni isang boto wala ka pong mandato. Bakit mayroon kang line item sa part na to? Meaning, mga palusot nyo yan. Tingnan natin, panoorin na rito. Tila umabot na rin sa Malacanang ang so-called DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo News Channel. Sino kaya sa palasyo ang nababanggit sa mga dokumento? Sa mahabang listahan ng proponents sa loob ng tinaguriang DPWH leaks, may nag-iisang item na nakapangalan kay First Lady Liza Araneta Marcos na may project cost na 100 million pesos sa DPWH budget ng National Expenditure Program noong 2025. Nakalista sa ilalim ng OP ang proyektong ito na mayroon ding remarks na care of First Lady Liza Araneta Marcos with request letter from District Representative Faustino Ino D, ang 6th District Representative ng rehiyon at ang kasalukuyang House Speaker. Sa aming pagsusuri, tumagos sa 2025 General Appropriations Act ang proyekto na nakasentro sa construction ng isang alternate route sa northeast portion ng Cauayan City, Isabela. Ayon sa DPWH website, Setyembre nitong taon isinagawa ang bidding para sa nasabing proyekto, pero idiniklara itong failed sa kaparehong buwan.
Nang hinga natin ng komento ang palasyo tungkol dito, tumanggi itong bigyang pakahulugan ang mga dokumento na umano'y nagmula sa namayapang Undersecretary ng DPWH na si Maria Catalina Cabral. Hanggat wala raw kumpirmasyon ng DPWH na sa kanila nga galing ang listahang ito, maituturing na hearsay lang ang tinaguriang DPWH leaks. Pwede rin daw itong maihambing sa mga dinoktor o fabricated documents. Bilang paglilinaw, hindi insertions kundi line items ang proyektong nakapangalan sa First Lady at ang mga laman ng dokumentong ito. Ibig sabihin, ito ay parte ng pinagdedebatehang mga proyekto sa House at Senate budget hearings hanggang sa Bicameral Conference Committee bago formal na maisama at maisabatas sa ilalim ng General Appropriations Act. Pero, ayon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, bagaman lehitimong nakasulat bilang isang proyekto, hindi ibig sabihin ay ligtas na sa anomalya. Dahil sa proseso ng pagbubuo pa lang ng DPWH budget, may brasohan na umano mula sa mga politiko. Ba mga kapatid, kung hindi man totoo yan, kung totoo man yan, pag totoo to, at ito'y napatunayan, summa cum laude kayo sa pagnanakaw, pamilya kayo. Mula lolo, anak, apo, nanay ng apo. First Lady, nanay ni Sandro Marcos, di ba? O, anak, sino anak ng lolo? Di ba? Bongbong Marcos. Sino ang lolo? Ferdinand Sr., o, di ba? Kaya cum laude kayo. Summa cum laude kayo sa pag ganitong klaseng mga galawan. Talagang bagay. History naman to mga kapatid. Guinness World Record sila eh. Hindi nila mapasusubalian yan. Binigyan sila ng, di ba, ng Guinness na ganito. Nasa part na yan, di ba? Kaya, nakakalungkot mga kapatid. Isa ako sa mga nabudol. Ang akala ko kasi mga kapatid ganito. Yung ginawa ng tatay, hindi gagawin ng anak. Doon ako sumandal eh. Dahil naniniwala ako sa Bongbong Marcos. Kaya nga siya ang binoto ko eh. Ang akala ko mga kapatid, sorry, ang ginawa ng tatay hindi pwedeng gawin ng anak. Magkaiba po kasi yan eh. Pero, ano nangyari? Mas malala pa sa tatay yung ginawa pagdating sa corruption. Harapan ngayon mga kapatid. Harapan ngayon ang corruption. Dokumentado, naka-record sa GAA kung papaano nila. Kaya nga sinasabi nila, di ba? Most corrupt budget sa kasaysayan ang 2025. At inakarating na po sa Supreme Court. Ay sinabi ni Congressman Ungag, di ba? Dahil nakita niya lahat eh. Talagang talamak ang corruption dyan sa 2025 budget. Tapos, i-re-enact yung budget itong 2026. Lalo na, yung mga tinatawag nilang ayuda, lilitaw at lilitaw uli yan. Nandiyan na yan kasi, di ba? Yung tinatawag na 500 million ayuda, may nakarating na iba pang ayuda na second tranche. Malupit mga kapatid. Hindi kayo naaawa sa sambayan ng Pilipino. Hindi kayo naaawa sa ating bansang Pilipinas. Oo, alam namin. Dahil ganid kayo. Manid kayo eh. Manid kayo sa pakiramdam ng sambayan ng Pilipino. Ang dami naghihirap. Ang dami naghihikahos. Pero kayo, lumalangoy sa karangyaan. Lumalangoy sa pera kung saan. Okay lang naman po lumangoy kayo sa karangyaan o sa pera kung sarili niyong pera. Pero hindi. Pera ng bayan ang nilalangoyan nyo. Kinararangyan nyo. At sasabihin nyo, tama na po yung 500 sa Noche Buena. Kayo, pa-concert kayo sa palasyo. Diba? Ganun kayo katindi. Gusto nyo. Ganun lang ang sambay ng Pilipino. Bakit? Para pagdating ng oras, kaya inyong kontrolin. Bigyan nyo lang ng ayuda. Ayos na. Kaya, sana naman, maawa kayo sa sambayan ng Pilipino. Makonsensya kayo. Kaya ito ang ating mga namumuno sa atin. Yung tinatawag bangko mga kapatid. Manhid. Bakit? Nananalaytay sa kanilang dugo. Kasi nga, ganyan yung mga pulboronik. Manhid. Walang pakialam sa kapwa. Walang pakialam basta mayroon pang. Diba mga kapatid? Ganun lang. Ganun ang mga pulboronik. Manhid. Kitang-kita na. Naakusahan na. May mga dokumento. May mga maleta.
Kung sa Japan to mga kapatid, hindi lang resign to. Hiririki ito mga to. Sa Japan, mataas yung kwento niya. Ma-item ka lang doon, ba tinatawag na blind item ka lang sa Japan, nagre-resign eh. Ito pa kaya, may mga maleta, may dokumento, tapos ganyan. Tapos, ang kapal ng mukha nyo.